Hindi pa talaga ako handa na humarap sa kanila. Sariwa pa ang sugat at ang lahat. Lahat kaninang umaga lang kaya. Pero makulit masyado tong si Percy ang sarap. Lang iuntog sa pader. JJD. Si JJ. Andito na siya. Sunod-sunod na sabi nila. Puno ng pag-alala ang mga itsura nila. Halos lahat sila. Nagtangkang lumapit sa akin pero tumigil din nang bumukas ang pinto sa parte ng driver. Kita ko ang pagkabigla ni Felix at David. Pagtataka naman ang naging reaksyon ng iba, hindi siguro kilala si Percy. Kuya. Tawag ni Felix sa kanya. Ngumiti si Percy sa kanya. Kamusta? Namiss mo ba si kuya? Hindi nakagalaw si Felix at kita ko ang panginginig ng labi niya. Sinamantala ko ang pagkakataon na kay Percy ang atensyon nila. Pumasok ako sa gate at dumiretso sa bahay. Huminto ako pagdating sa pinto. Mukhang nagkamali ako ng akala na wala ang best friend ng gago dito. JD. Tawag sa akin ni Yuri at tumayo. Agad na napunta sa akin ang atensyon ng lahat ng tao sa bahay. Dun ko lang napansin. Nakumpleto pala sila. Dali-dali silang lumapit sa akin maliban kay Tito Jules at Andy. Saan ka ba nagpunta? Bungad sa akin ni Lola na puno ng pag-aalala. Yung mga kaklase mo kanina ka pa hinahanap. Sabi ni Tita Gemma. Ano bang nangyari? Bakit bigla kang umalis sa school nyo? Tanong ni Mama. Wala akong naging sagot sa mga tanong nila. Tinignan ko sila isa-isa. Masama ang tingin sa akin ni Kuya at Aris. Naramdaman ko na naman ang pagbara ng hangin sa lalamunan ko. Huminga ako ng malalim para pagilin yon pero nawala ng saysay yon ang magtama ang tingin namin ni Kiefer. Tangina. Wala siyang reaksyon habang naka-cross arm at nakasandal sa sofa. Hindi ko masabi kung anong gusto niyang iparating pero pinili kong umiwas at kasabay nun ang pagpatak ng luha ko mula sa isang mata. Humarap ako kay Mama na halatang galit dahil sa ginawa ko. Miney. Tawag ko sa kanya. Anak ba ko sa labas? Mahinahon ang pagkakasabi ko pero ang laki ng pagbabago ng ekspresyon nila. Maging si Kuya at Aris nagbago din ang istura. Hinawakan ni Mama ang braso ko pero agad kong binawi yun. Panay ang buka ng bibig. Na para bang may sasabihin siya pero hindi niya maituloy. Saan mo naman narinig yan? Pilit niyang tanong. Anak ba ko sa labas? Pag-ulit ko sa tanong. Muling bumagsak ang ilang luha mula sa mata ko. Diretso ang tingin ko kay Mama. Dahil ayokong hindi makita ang magiging reaksyon niya. Jay. Siyempre hindi. Sinungaling. Putol ko sa sasabihin niya. Agad niya akong tinignan ng masama pero pilit binawi yun. Ano bang sinasabi mo? Anak ako sa labas dahil may asawa na si Papa nung nagkakilala kayo. Diretsong. Sabi ko. Wala na akong pakialam kung marinig ng iba ang sasabihin ko. Malalaman at malalaman. Din nila yon. Si Kiefer pa, he have ways nga diba? Huminga ng malalim si Mama. Saan mo ba nakuha yan? Maihalong inis na ang tinig niya. Hindi ako sumagot, may ilang segundo pa ang naging titigan naming dalawa bago siya bumaling sa pintuan sa likod ko. Good evening po. Sabi ni Percy habang pumapasok. Kagaya ng naging reaksyon ni Felix ang naging reaksyon ng mga nakakakilala sa kanya. Sa bahay, si Tita Gemma na napatakip pa sa bibig niya. Si Kuya Angelo na sobra-sobra. Ang pagtataka at si Aris na halos mawala na ang pagitan ng kilay sa pagsalubong. You finally show up. Sabi ni Kiefer. Namiss ko na kasi kayo. Sagot ni Percy. Kahit hindi ko siya nakikita alam kong nakangiti siya. Naglakad siya palapit sa tabi ko. Sandali ko siyang tinignan bago ibalik ang tingin kay Mama na nagtataka sa kanya. Hi Tita D. Bati ni Percy kay Tita Gemma. What's up, Bossy? Kay Kuya Angelo. Aris, Dilamen. Hindi nagbago ang ekspresyon nila. Dito ko napagtanto na totoo ang tanong na. Bakit ganyan itsura mo?
Para kang nakakita ng multo. What the Sabi ni Aris nang mapagtantong totoo ang kaharap niya. You're freaking alive. Hindi. Multo yan, multo. Tumawa si Percy at tumingin muna sa akin bago magsalita. Alive and kicking. Napasinghap si Aris at parang nagpipigil ng galit. Ginulo niya ang buhok niya at hinalamos ang muka. Nakakabigla talaga kapag nakita mong buhay na buhay ang tao. Akala mong patay na. Hinarap ako ni Percy at hinawakan sa likod. Is everything alright? Ano sa tingin mo? Hindi ako makasagot dahil obvious naman na hindi. Ramdam ko ang pagtingin sa amin ng lahat na puno ng pagtataka. Excuse me? Pwedeng malaman kung sino ka? Iritableng tanong ni Mama. Sorry. Where is Divine Manners? Inilahad niya ang kamay kay Mama. I'm Percy Ray Mariano. Son of Rizzy Mariano. Unti-unti nag-iba ang reaksyon ni Mama. Para bang nasagot ang tanong niya kanina. Ibig sabihin lang nito kilala niya yung Rizzy Mama ni Percy. Agad na hinawakan ni Mama ang braso ko at hinatak palapit sa kanya. Pilit kong binawi ang kamay ko kaya nagsalubong ang kilay niya. Bakit kayo magkasama? Anong kailangan mo sa anak ko? Galit na tanong ni Mama. Ngumiti si Percy na para bang hindi nagagalit sa kanya si Mama. Wala naman po. Gusto ko lang makasama ang kapatid ko. Bigla na lang tumawa si Aris pero yung tawa na nainis siya. Alam kong magulo ang nangyayari pero nagagawa pa rin kumalma ni Percy sa harap ng iba. Muli na naman niya kong tinignan. Alis muna ako, mukhang kailangan niyong mag-usap. Tumingin siya kila Kiefer, Yuri at Aris. At may kailangan din akong kausapin. Umiti siya at nagpaalam na sa amin. Agad na sumunod sa kanya sila Kiefer, Yuri at Aris. Hindi ko alam kung panong usap ang gagawin nila pero malakas ang kutob kong. Magkakagulo sila. Nang tuluyang mawala sa paningin namin agad akong hinarap ni Mama. Hinawakan niya ang parehong braso ko ng mahigpit. Paano kayo nagkita ng lalaking yon? Anong sinabi niya sa'yo? Galit na tanong niya. Jana D. Pigil ni Tita Gemma sa kanya. Pilit kong binawi ang mga braso ko pero lalong humihigpit ang hawak niya. Ramdam ko din ang pagbaon ng kuko niya kaya lalo akong nasasaktan. Sumagot ka. Sigaw niya. Pinuntahan niya ako. Pasigaw kong sagot sa kanya. Sa totoo lang mas gusto kong isigaw na masakit. Nasasaktan na ako sa pagkakahawak niya. Mahapdi na rin ang pagkakabaon ng kuko niya. Anong sinabi niya sa'yo? Padabog kong binawi ang kamay ko. Halos matuklap ang balat ko dahil sa biglaang paghatak ko habang nakabaon ang kuko niya. Ang sakit. Sinabi niyang anak ako sa labas. Pabalang kong sagot. Hawak-hawak ko ang braso kong hawak niya kanina. Napapagod na akong umiyak pero sa paraan ng pagtingin niya sa akin hindi maiwasan. Para bang may mali akong ginawa at kinahihiyan niya ako. Ano pa? Galit na tanong niya. Sa akin lang nakatuon ang mga tingin niya. Sinabayan ko ang titig niya yon. Alam kong nanay ko siya at dapat nirerespeto pero hindi ko matiis na hindi ipakita sa kanya. Ang sama ng loob ko. Yan hiyaw. Malakad niyang sigaw na nagpaatras sa akin. Ano bang pakialam mo sa sinabi niya? Bigla na lang niyang hinawakan ang pangako at diniinan yon. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya. Han! Nasasaktan yung bata. Awat ni Andy pero hindi siya pinansin ni Mama. Sunod-sunod na bumagsak ang luha ko. Nahihirapan ako kahit hindi naman dapat. Hindi. Ako kakahinga kahit wala namang sumasakal sa akin. Hindi ako makagalaw kahit napaka luwag sa kinatatayuan ko. Napupuno na ako sa'yo. Bakit ba ayaw mong sagutin ang tanong ko? Galit na sabi niya. Habang dinuduro ako. Gianna. Bitawan mo na si JJ. Nahihirapan yung huwag kayong makialam. Putol ni Mama sa sasabihin ni Lola. Usapan mag-ina to. Naging ina ka ba sa'kin? Nakakainsulto kong tanong.
Isang malutong na sampal ang naging tugon niya sa akin. Hindi na ako nabigla na kaya niyang gawin sa akin yon, pero kahit ganun hindi ko pa rin maiwasan na hindi masaktan. Ganyan ka ba talaga kabastos? Tanong niya at isa pang sampal ang isinunod niya. Gianna. Tama na. Awat ni tita pero hindi siya pinansin ni mama. Pinipilit kong ayusin yung satin pero ayaw mo kong pabigyan. Sabi niya at isang sampal na naman ang binigay niya. Basag ang tinig niya at parang wala ng lakas ang mga sumunod niyang sampal. Kung saan-saan na rin tumatama ang palad niya. Bakit kailangang pahirapan mo ko ng ganito? Hindi ako nakasagot, hinintay ko lang ang mga sampal niyang tumama sa akin. Masakit sa balat pero wala nang masasakit pa sa mga nangyari sa akin. Bakit ba kasi ikaw ang naging nanay ko? Halos pabulong kong sabi. JJ. Sita sa akin ni Lola. Hinintay ko ang palad ni Mama na tumama sa muka ko pero wala. Tinignan ko siya at kita ko ang pagbagsak ng mga luha niya habang parang nabigla sa sinabi ko. Wala akong kahit anong nararamdaman. Manhid na yata ako sa sakit. JJ. Huwag mong sagutin ang mama mo ng ganyan. Maotoridad na utos ni Kuya. Hindi ko siya pinansin. Nanatili ang tingin ko kay Mama. Parang walang ibang tao sa bahay bukod sa aming dalawa. Batang inadi. Panimula ko. Asawa ng bayan at ngayon kabit. Anong title ang sunod mong kukuhanin? Panibagong malakas na sampal ang natanggap ko. Muntik pa akong matumba sa lakas nun. Namanhid din ang pisngi ko sa sobrang sakit pero mas nasaktan ang damdamin ko nang makita ko kung sino ang sumampal sa akin. Hindi pa pala ako manhid. Lola Lee. Tawag ni Kuya na may pag-aalala at agad na lumapit sa kanya. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Ang kapal ng mukha mong sagutin ang nagbigay ng buhay sa'yo. Sabi ni Lola na puno ng panunumbat. Tuloy-tuloy na bumagsak ang luha ko. Nanginginig ang labi ko habang humihinga ng malalim. Sana hindi mo na lang ako binuhay. Mahina kong sabi kay Mama. Kung ganito, lang din naman na puro kasinungalingan ang nakapaligid sa akin. Wala nang nagsalita pa sa kanila. Tumalikod ako sa kanila at sinimulang maglakad. Papunta sa kwarto ko. Sobrang pagod na pagod ang katawan ko kaya kahit paghakbang. Parang hindi ko na magawa. Siguro masama ang ugali ko nung past life ko. Ngayon ako pinagbabayad sa lahat ng kasalanan ko. Pagdating sa kwarto ko napaluhod na lang ako sa sahig. Inilabas ko na lahat ng luha na pwede kong ilabas. Sumisikip ang dibdib ko na para bang dinudukot ang puso ko. Masakit, sobrang sakit. Pakiramdam ng nag-iisa lang ako. At walang kakampi sa bahay na to. I love the sound of the car engine. Lalo na kapag mabilis ang takbo. Mula sa side view mirror kita ko ang mga kotse nilang nakasunod sa akin kahit madilim. Sige lang. Sunod lang kayo. Mas binilisan ko pa ang takbo at talagang balak sa bayan ni Kiefer ang bilis ng sasakyan ko. Binaba ko ang bintana sa tabi ko at sinilip siya. Woo! Habol pa. Pag-aasar ko sa kanya. Binaba din niya ang bintana ng kotse niya at gitnang daliri niya ang bumungad sa akin. Seryoso ang itsura niya habang nakatingin sa daan. This is nice. I freaking miss SB friends. Muli kong tinignan ang side view mirror at ganun na lang ang pagtataka ko nang makitang may isang hindi pamilyar na kotse pa ang nakasunod sa amin. Tignan ko ang paligid at naghanap ng pwedeng hintuan. Kami lang naman ang nasa daan. Dahil madilim na din huminto ako sa tabi at lumabas ng kotse. Sunod na huminto sa harap ko ang kotse ni Kiefer at Yuri. Hindi nagtahal huminto na. Din yung kotse ni Aris at yung hindi pamilyar na sasakyan. Lumabas ang mga kaibigan kong mukhang nabibiyaan ng husto sa kapugian, syempre mas nabiyayaan ako. Bumaba na rin yung driver ng hindi ko kilalang kotse. Si David pala ang driver nito at kasama niya si Felix na masama ang tingin sa akin. Ninisyan ko sila habang naka-cross arm. Percy G. Tawag sa akin ni David. Kiethe. Kiethe. Hindi ka sumasagot sa tawag ko, Di.
Sabi ko habang napapailing. Tumingin siya kay Kiefer sandali. Something happened. What did he say? Ako na lang ba talaga ang hindi nakakaalam na buhay ka? Galit na. Sabi ni Aris. Kailan lang din namin nalaman yan? Sagot sa kanya ni Yuri. Pero sana man lang sinabi niyo din sa akin yung alam niyo. Napahilamos na sa mukha si Aris kasabay ng malalim ng paghinga. As I expected, No, he won't be happy to see me. Nahirapan siya ng husto nang mawala ako dahil nasa kanya ang sisi ng lahat. What makes you show up? Bored na tanong ni Kiefer. Stupid question. Bulong ko at humarap sa kanya habang nakangiti. Of course, Inoy. Family and JJ. Liar. Sigaw ni Felix. Kung talagang kami ang dahilan sana noon kapag gumawa ng paraan. It was very complicated back then. Every time na gusto ko kayong makita, kinakailangan ko ng umalis. Mahinahong kong paliwanag. Naiintindihan ko ang galit ni Felix. Nahirapan din sila lalo na't sila ang sumalo. Nang galit ni Papa. Alam ko din na naghirap sila nang iwanan na sila ng tuluyan ni Papa. That's your reason. Hindi mo kami nagawang tawagan or padala ng mensahe because you need to leave. May halong inis na tanong ni Yuri. Kung kaninang mahinahon ako ngayon parang hindi na. Hindi ko na yata kayang gawin. Yun. Nag-iinit ang ulo ko kapag nakikita ko siya. I was paralyzed after the accident. Mom never allowed me to contact anyone. Medyo. Inis na sabi ko. Diniinan ko talaga ang salitang the accident para maalala naman nila yung nangyari. Nakakahiya naman kasi parang ako lang ang hindi naka-move on. What did he say is your connection with JJ? Seryosong tanong ni Kiefer. If do I need to explain everything to them? Hay. Nakakapagod magpaliwanag. Bulong ko at dumiretso ng tayo. Stepsister ko siya. Nagkataon kasi na yung mom ko ay asawa pala ng dad niya. No, you are all aware of Eva's story with Eva's mom. Yun lang ba talaga? It's more like something else. Sabi ni Yuri. Tinignan ko siya ng masama. Anong gusto mong iparating? I don't know. Maybe revenge to us. Painosenteng sabi niya. Ang alam ko ako ang malakas mang inis sa amin pero ako ang napipikon sa ginagawa ni Yuri. Pero hindi ako papatalo. Revenge? What for? May dahilan ba ako para maghiganti? Mailaman ang bawat salitang binibitawan ko. Gusto kong makaramdam sila na wala akong dahilan para maghiganti kahit pa. Pakiramdam ko iniwanan nila kami nung panahong kailangan namin sila ni Aris. Lumabas ka na. Iwanan mo na ako. No. I'm not leaving you here. Shit. Napapikit ako nang mag-flashback sa akin ang gabing yon. Ayoko munang alalahanin. Yon. Hindi ako makapag-concentrate sa gusto kong mangyari. Hindi pwedeng wala kang galit sa amin. Anong malay namin kung balak mong gamitin si Jay? Natawa ako bigla ng malakas dahilan para huminto si Yuri ng pagsasalita. Talagang ipipilit nila ang pinaniniwalaan nila. I will never do that. I'm not like you. Natatawang sabi ko. Tumaas ang kilay ni Kiefer. Like us? Yee. Bigla akong sumeryoso. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa niyo kay JJ? Ngumiti si Kiefer at tumingin kay David. Mukhang may clue na ako kung bakit hindi siya sumasagot sa tawag ko at kung bakit parang namamaga ang muka niya. Your dog is loyal to you, D. Sabi ni Kiefer at tumawa. Kita ko ang pagkuyom ng kamao ni David. Wala talagang hindi nalalaman ang Kiefer na. To sinigurado ko ang pagtatago namin ni David pero nahuli pa rin niya kami. Ikaw din ba ang nag-utos sa aso mo na halikan si JJ? Seryosong dagdag. Nya. Hindi ako nag-react kahit nabigla ako. Maging si Yuri, Aris at Felix ay napatingin. Kay Kiefer at David. Ngayon, alam ko na. You did what?
Galit na sabi ni Yuri at akmang lalapit kay David. Inutos ko yun. Mabilis kong sabi. Huminto sila pare-pareho at tumingin sa akin na may pagtataka maliban kay Kiefer. What for? Baling sa akin ni Yuri. Kakairita ang muka nito pati pulang buhok. Mukhang palito ang buset. Huminga ako ng malalim at tinignan si Kiefer. Para sagarin si Kiefer at ipakita. Kay JJ ang ugali niya. Sana lang tumama tong mga pinagsasabi ko. Wala akong clue sa nangyari kaya hindi rin ako sigurado sa mga pinagsasabi ko. Congratulations, sabi ni Kiefer at pumalakpak. Your dog done his job well. Muntik na. Buti na lang talaga. Anong balak mo ngayong andito ka na? Seryosong tanong ni Aris. Umiti ako sa kanya. Bumawi sa mga nasaktan ko at ipakilala si JJ sa papa niya. Hindi mangyayari yon. Sagot niya sa akin. Layuan mo si JJ. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ko. Sumakay na siya ng kotse at mabilis na. Pinaandar yon paalis. Inilipat ko ang tingin kay Kiefer at Yuri. Dapat sa inyo niya sinabi yon. Sabi ko at tumawa. Umiling lang sila pareho at sumakay na rin sa kotse. Magkasunod silang umalis at naiwan si David at Felix. Umiti ako sa kapatid ko kahit salubong na salubong ang kilay niya. Sa akin ka na sumabay. Ihahatid kita at gusto ko ring makita si Dahlia. Sabi ko. Hindi siya gumalaw nung una pero agad ding lumapit sa kotse ko para sumakay. Nakatitig lang sa akin si David at naghihintay ng sasabihin ko. You kiss JJ. Panay ang katok nila tita sa kwarto ko. Alam kong gusto nila akong makausap pero pinili kong hindi sila harapin. Nilakasan ko ang volume ng music sa cellphone ko. Nakasalpak ang headset sa tenga ko. Ayokong makarinig ng kahit ano. Tanging rock. Music lang ang gusto kong marinig sa mga oras na to. Hay! Parang dati lang. Napatingin ako sa cellphone ko nang may dumating na text message. From Sin. Message, pasok na, please. Binura ko agad ang message niya. 2 araw na akong hindi pumapasok. Nawalan na. Kunang gana sa maraming bagay at kasama na doon ang pumasok sa school. Para saan? Para makita sila. Para makita siya. Hindi na. Minsan iniisip ko na lang na tapusin na lang ang buhay ko pero hindi pa pwede. Gusto ko pang makita at makasama si Papa kahit sandali lang. Napatingin ako sa pinto nang bigla na lang bumukas yun. Nilock ko yun, sira na yung doorknob. Galit na pumasok si Aris at agad akong kinwelyuhan. Tinanggal ko ang headset sa tenga ko at kinwelyuhan din siya. Suntukan. Suntukan. Alam mong buhay si Percy at alam mo din ang kwento namin. Bakit wala ka man lang? Sinabi sa akin. Galit na sabi niya at sinandal ako sa pader. Buong lakas ko siyang tinulak habang nakahawak sa damit niya. Sinabayan ko din ang masamang titig niya. Bakit? Sinabi mo ba sa akin na andito lang sa malapit si Papa? Sinabi mo ba sa akin? Anak ako sa labas? Sinabi ni Gigi sa aking kapatid kita. Galit na sagot ko sa kanya. Kaya huwag kang magreklamo. Patas lang tayo. Lalong tumindi ang galit niya sa akin. Tinulak ulit niya ako pasandal sa pader pero sinabayan ko yon. Namumuka tuloy kaming bata na nagtutulakan. Stop, Pinky. Malakas na sigaw ni Kuya Angelo at agad na lumapit sa amin. Kasunod niya si Tita Gemma na nakiawat na rin sa amin. Pilit nila kaming hiwalay. Pumagit na si Kuya at hinarang ang 2 braso niya sa amin. Hindi ko pa rin inaalis ang tingin ko sa kanya. Explain yourself, Aris. Mahinahong utos ni Kuya. Hindi siya sumagot, nanatili din siyang nakatingin sa akin ng masama. Kung nagkataon lang na hindi agad dumating si Kuya, baka nagsuntukan na kami dito. Kahit kapatid ko pa siya, hindi ako magdadalawang isip na paduguin ang nguso niya. Tutal siya at si Mama naman. May kasalanan ng lahat ng paghihirap ko ngayon. Yung makabawi man lang ako kahit isang suntok lang. Ano bang nangyayari?
Biglang singit ni Mama na mukhang kakarating lang. Bakit? Ganito yung doorknob. Sinira ng magaling mong anak. Hindi ka talaga magsasalita? Iritableng tanong ni Kuya at bumaling sakin. Anong ginawa ni Aris? Hindi ako sumagot, agad akong dumiretso sa banyo at nagkulong. Ayoko sanang umalis ng bahay pero hindi ako makakatagal ng ganito. Tapos hindi pa ako tinatawagan or tinetext ni Percy. Agad akong naligo at nag-ayos. Paglabas ko ng banyo wala na sila at sarado na ang pinto kaya lang sira na ang doorknob. Ang lakas ng tama ng Aris na yon. Wala na naman yata siya sa sarili niya kaya nagawa niyang pumasok dito at pagsalitaan ako ng ganun. Magkakaibigan talaga sila, pare. Pareho silang baliw. Mas baliw nga lang si Percy. School uniform ang suot ko pero nagdala ako ng pangbihis sa bagwari na lang. Papasok ako para hindi na sila magtanong. Ayoko kayang pumunta sa school. Aano ako? Don. Magpapabebe. Matapos magbihis, bumaba na ako at si Lola ang una kong nakita. Pasok na po ako. Sabi ko at nilagpasan siya. Narinig ko ang mahinang pagtawag niya sa pangalan ko pero nagtuloy-tuloy pa rin ako. Masakit pa rin sa akin ang ginawa niyang pagsampal. Masakit sa akin kasi siya yung una. Kung inaasahan na magpapalakas ng loob ko. Siguro nasagad ko na yung pasensya niya. At talagang naging bastos ako. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Napapagod na ako sa kakaiyak kaya. Bago pa mag-umpisa, inunahan ko na. Buti sana kung nagiging perlas kayo pag bumagsak. Sa mini-mart muna ako nagpunta. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal kaya bibili muna ako ng pagkain. Habang namimili ng inumin merong nahagip ang paningin ko. San Miguel Beer. Hindi ko alam pero natitempt akong kumuha. Napakagat ako sa labi habang nakatitig. Don. Ilang beses akong nag-isip hanggang sa mapagdesisyonan kong kumuha ng dalawang both. Hindi naman masama yung dalawa. Agad akong pumila sa cashier. Misty. Tawag sa akin ng babaeng kahera. Hindi ko po kayo pwedeng pagbentahan. Nito. Student pa lang po kayo. Wiu nemen. Seryoso ka dyan? Sarcastic na tanong ko. Nag-uumpisa na akong mairita dahil sa sinabi niya. Student. Napakaraming naka. Uniform dyan na bumibili ng alak. Pasensya na po. Sabi niya at akmang kukunin yung 2 bote ng alak. Tinignan ko siya ng masama. Nag-iinit ang kalamanan ko, kailangan ko tong alak. Kailangan ni isi. Kung paduguin ko kaya sa suntok yung muka mo, pagbibilan mo na ako. Kita ko ang pagkabigla sa muka niya. Binitiwan din niya ang bote na hawak niya kanina. Miss, hindi po kasi talaga pwede. Nakakiusap niyang sabi. Napakatindi. Miss, tawag ng kung sino mula sa likod ko. Ako na lang magbabayad niyan. Napataas ang kilay ko sa kanya. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o sadyang. Hinanap niya ko at natagpuan dito sa mini-mart. I know I'm handsome but no need to stare like that. Nakangiti niyang sabi. Ang sarap talagang suntukin ng muka niya. Bakit parang pamilyar sa akin ang linayahan na yon at tama? Linyahan ng pesteng. Hari ng mga ulupong. Ngayon ko pa talaga siya naalala. Oh, hey. Bored na sabi ni Percy habang inaabot sa akin ang mga dapat bibilhin ko. Agang alak nito. Nag-almusal ka na ba? Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko na lang yung mga binayaran niya at naghanap ng table. Na pwedeng pwestuhan. Kumain muna ko dahil wala pa talang laman ang tiyan ko. Nang maubos yon, yung alak naman ang binalingan ko. Tinitigan ko pang mabuti yon at sa isang iglap bigla na lang natanggal ang tansan. The power of staring. Joke lang. Binuksan ni Percy yun nang hindi ko napapansin. Naupo siya sa harap ko at nakangiti na namang nakatingin sa akin. Anong oras mo balak pumasok? Tanong niya sa akin. Uminom muna ako habang nakatingin din sa kanya. Arf! Gumuguhit sa lalamunan. Sakit! Hindi ako papasok. Walang gana kong sagot.
Bakit naka-uniform ka? Para hindi na sila magtanong. Bahagya siyang tumawa. Bad yan. Inirapan ko siya ng matindi. Yung nakakahiwa sa talim. Nakakabusik kasi tong taong. To ilang araw na hindi nagparamdam sa akin tapos ngayon mang-aasar. Ewan ko sa'yo. Buset ka. Bigla na lang siyang tumawa ng malakas at may pahampas-hampas pa sa lamesa. Lalo. Akong nabuset sa kanya at parang ang sarap niyang suntukin. Tinungga ko ulit yung bote ng alak na hawak ko pero wala nang lumabas na kahit ano. Naubos ko na pala nang hindi ko namamalayan. Agaw pansin kasi tong abnormal na. Stepbrother ko. Bili ka pa nga. Utos ko at bigla na lang siyang naging seryoso. Akala ko napikon siya sa pagkakasabi ko pero unti-unti umawang ang labi niya at bumuo. Nang malapad ng ngiti. Sa sobrang lapad labas gilagid niya. Mukha tuloy siyang impakto. Ayoko. Pilitin mo, Koji. Sabi niya. Nasampal ko na lang ang noo ko. Ang lakas talaga ng tama niya. Sobrang lakas feel ko. Nalang maglaslas. Pwede kayang mag-request pa ako ng isang kapatid? Okay lang kahit babae, basta hindi. Ganito mag-isip. Yung normal naman at matured hindi ganitong abnormal at immature. Please. Isa pang kapatid. Yung normal kausap. Wag mo na pala ako ibili. Baka mapikon ako ipukpok ko na lang sa'yo tong bote. Sabi ko at tumayo na. Lumabas na ako ng minimart at hinayaan siyang mag-isa. Alam ko namang susunod. Siya, yan pa. Saan tayo? Tanong niya mula sa likod ko. Si. Ewan ko sa Yoli. Pabulong kong sabi at naglakad na paalis. Sa totoo lang kahit naman ganyan siya na parang tanga, masaya ako na andito siya. Sandali kong nakakalimutan ang problema ko kahit sakit siya sa ulo. Napahinto ako nang may mapansin ako sa kabilang daan. May magjowa sa kabila na sweet. Na sweet habang naglalakad. Ewan ko pero parang nakarinig ako ng nabasag. Shit! Tinamaan ko yung bintana. Sigaw ni Percy at bigla na lang hinawakan yung kamay ko at nagtatakbo. Punyeta to. Akala ko puso ko na yung nabasag. Paka-emote pa naman ako. Huminto kami sa isang park na may playground. Nakahawak ako sa tuhod ko habang naghahabol ng hangin. Sumakit yung binti ko sa layo ng tinakbo namin. Ano ba kasing pinaggagawa mo? Inis na tanong ko. Yung pusa sa bubong ang binabato ko. Kaya lang kinapos yung bintana ang tinamaan. Paliwanag niya. Buwisit talaga. Napailing na lang ako habang naghahanap ng bench na pwedeng upuan. Sandali akong naglakad-lakad pero napahinto din nang may mapansin ako. Isang lalaki na nakasweat. Shirt at hoodie jacket na Superman, naka-headset at parang nagjo-jogging. Si Kiefer. Kusang humakbang ang paa ko palapit sa kanya pero agad din akong huminto. Bakit ako? Lalapit sa kanya? Aaminin ko may bahagi ko ang gusto siyang makita. 2 araw akong hindi pumasok. Kaya 2 araw ko din siyang hindi nakita. Masakit sa akin ang ginawa niya pero hindi ko naman maitatanggi may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Oy! Bakit? Tanong sa akin ni Percy at tinignan din ang tinitignan ko. Kusang nanlabo ang mata ko dahil sa mga luha. Bumabagsak na naman sila na walang patumangga. Sana naman maging perlas na kayo. Ang sakit kasi. Ang sakit na naniwala ako na mahal din niya ako. Naniwala ako sa mga sinasabi niya. Kasi parang totoo, ramdam ko eh. Kung paano niya ako titigan at hawakan. Kapag hinahalikan niya ako at niyayakap. Totoo para sa akin. Percy G. Tawag ko habang nakatitig pa rin sa paalis na Kiefer. Paano mo? Malalaman kung mahal ka ng isang tao. Kapag sinabi niya mabilis niyang sagot. Tinignan ko siya at nang mapansin ang mga luha ko agad siyang sumeryoso. Tingin ko. Nakuha naman niya ang gusto kong iparating. Mahirap sabihin. Kakusa mo naman kasing mararamdaman yun lalo na kung pinaparamdam niya. Huminga ako ng malalim at muling tumingin sa gawin ni Kiefer. Malayo na siya sa amin.
Ayokong mag-assume kasi nga baka masaktan ako. Pero kung hindi ko gagawin to, hindi ko malalaman ang totoo. Naglakad ako patungo sa direksyon ni Kiefer. Hi! Saan ka pupunta? Tanong ni Percy habang nakasunod sa akin. Gusto ko lang masagot ang tanong ko. Sagot ko at mas binilisan ang paglakad. Sigurado ka ba dyan? Baka tama lang ng alak yan. Kung tama man ang alak to, ayos lang. At least may lakas ako ng loob na gawin to. Kahit ngayon lang, gusto kong masagot ang tanong ko. Mahal mo din ba ako? Kahit sa kabila ng mga panluloko nila. Kahit minsan ba hindi pumasok sa isip niya o naramdaman man lang. Posible naman siguro yon, kagaya ng mga napapanood ko sa G. Sa kakasunod namin sa kanya, late ko na napansin na pauwi na pala siya sa kanila. Saktong nasa gate na siya ng bahay nila nang huminto siya. Tinanggal niya ang headset at nagpamaywang. Next time you'll follow me, make sure I don't notice you. Sabi niya nang hindi humaharap sa amin. Nice. Alam talaga niya lahat. Umikot siya at bored kaming tinignan. Basang-basa ng pawis ang buhok niya. Parang lalo siyang gumwapo sa itsura niya. Hindi ko talaga alam kung paano siya kakausapin. Wala talaga akong ideya kung paano ko siya tatanungin. What do you want? Tanong niya sa amin. Ano? Kay kasi. May. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Bigla na lang kasing pumasok si Percy sa gate ng bahay nila Kiefer. Pumasok siya. Na parang siya ang may-ari ng bahay. Kapal din. Ayos. Hey! Sigaw sa kanya ni Kiefer at agad na sumunod sa kanya. Paker ako. Sagot ni Percy at mabilis na tumakbo paloob ng bahay. Napilitan akong pumasok din sa gate. Naiwan kasi ako sa labas mag-isa. Nakatayo si Kiefer sa malapit sa akin at nakahawak sa sentido niya. Paglabas ng stepbrother mo, umalis na kayo. Mahinahong sabi niya sa akin at akmang. Lalakad paalis. Teka lang. Sayang ang pagkakataon. Kiefer. Tawag ko sa kanya at huminto siya. May gusto lang akong malaman. Humarap siya sa akin at hinintay ang sasabihin ko. Diretso sa lang ang tingin niya. Dahilan para manlambot ang tuhod ko. Pinilit kong magpakatatag kahit gusto ko nang bumagsak. What is it? Gusto ko lang malaman. Huminga ako ng malalim. Sa kay kabila ng ginawa mo. Minahal mo ba ako? Wala siyang naging reaksyon sa ilang segundong titigan namin. Hanggang sa bigla siyang tumawa na para bang tuwa siya sa sinabi ko. Nabaliw na. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Natatakot ako sa ginagawa niyang pagtawa pero mas natatakot ako sa magiging sagot niya. Sinundan mo ko para itanong yan? Nakatawang tanong niya. I can't believe this. Napapailing pa siya habang sinasabi yun. Gusto kong humakbang paalis dahil parang alam ko na ang sagot pero ayaw makisama ng tuhod at paa ko. Shit naman. Kaunting pakikisama naman. Let me guess. Nag-expect ka na baka nagkaroon din ako ng feelings sa'yo habang niloloko kita. Hindi ako makasagot, ayoko nang marinig ang sasabihin niya. What a damn. Dagdag niya at tumawa ng malakas. This is not TV series or movie. Falling for you or realizing that I love you in the middle of is revenge will never happen. Tangina. Ayoko nang marinig. Tama na. Please. Ayoko na, hindi ako handang marinig yun. Mali na. Nagpunta pa ako dito. Ganun pala ako kagaling umarte. Napaniwala kita. Nakatawa pa rin siya. Unti-unti siyang naglakad palapit sa akin. Ang nakatawang itsura niya ay parang tawa na. Ngayon ang impakto. Handang gumawa ng kahit na anong masama. Para hindi ka na umasa, hayaan mong linawin ko sa'yo. Huminto siya sa mismong harap ko. I will never fall for you. You are just a stupid little shit for me just. Like your brother Aris. Bumagsak na ang luhang pinipigilan ko. Mahigpit ang naging paghinga ko. Ayokong
Umiyak sa harap niya pero hindi ko mapigilan. Masyado akong naapektuhan ng mga sinasabi niya. Utang na loob, maging perlas naman kayo. Nag-smirk siya. Kung bumigay ka lang sana sa akin nung New Year malamang maaga mong nalaman ang totoo. Kung ibinigay mo lang sana ang sarili mo noon tapos ang plano. Nag-cross arm siya at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Sayang nanalo sana ang kalahati ng section isa pustahan. Pipustahan? Lumawak ang ngiti niya nang mapansin niyang wala akong alam sa sinasabi niya. Mas lalo. Siyang lumapit sa akin dahilan para mapaatras ang isang paa ko. Come to think of it. Hindi pa tapos ang pustahan. Bigla na lang niya akong niyakap. Sa bewang. Bakit hindi natin ituloy ang naudlot nung New Year? Ang isang kamay niya ay humawak ng mahigpit sa pangako. Napapikit ako sa sakit. Pinilit kong itulak siya pero kinabiglang niya ang katawan ko palapit sa kanya. Bibitiwan mo ko. Pakiusap ko pero tinitigan lang niya. I know you wanted tea. Sabi niya at marahas akong hinalikan. Lalo akong napaiyak sa ginawa niya. Hindi ganito yun. Hindi ganito yung paghalik na ginawa niya sa akin. Nasasaktan ako at parang ipinapamuka niya na kayang-kaya niya ako. Nababastos ako sa ginagawa niya. Nawawalan na siya ng respeto sa akin. Hindi ito yung Kiefer na minahal ko. Yung kahit gago at malakas ang sapi, pinparamdam pa rin na mahal ako. Nagkamali na naman ako. Ayoko na. Hindi na ako aasa. Malinaw na sa akin na hindi niya ako mahal na ginamit lang niya ako at mukhang pinagpustahan pa. Hinugot ko na yung natitirang lakas ko at tinulak siya. Bahagya siyang napalayo sa akin pero kinuha ko ang pagkakataon na yon para suntukin siya. Sinadya kong patamaan siya sa panga. Bumagsak siya. Kahit nanlalabo pa ang mata ko dahil sa luha lumapit ako sa kanya at sinundan ang suntok na yon. Nakapaibabaw ako sa kanya habang patuloy sa pagsuntok. May ilang beses dumapo ang kamao ko sa muka niya, dumudugo na rin ang ilong at bibig niya pero wala pa ring humpay ang mga luha ko sa pagbagsak. Napatigil ako nang makita ko kung paano niya ako tignan. Walang buhay. Lalo akong napaiyak ng malakas. Sa mukha niya bumagsak ang mga luha ko kaya naman. Humalo na yon sa dugo. Tinitigan ko ang mga mata niya, gusto kong makita niya na sobrang sakit ng ginawa niya. Kung pwede lang kainin na siya ng konsensya niya at hindi na patulugin sa gabi. Napatingin ako gilid ng mata niya nang mapansin kong may tumulong luha doon. Impossible. Agad akong umalis sa ibabaw niya. Tinignan ko siya ng masama habang unti-unti siyang naupo. Pinunasan niya ang mukha niya na puno ng luha ko at dugo. Luha ko yon, hindi sa kanya. Hindi siya iiyak para sa akin. Hindi niya gagawin yon. Nakita ko si Percy na palabas ng bahay. Agad akong naglakad paalis pero muli kong hinarap si Kiefer bago tuluyang makalabas ng gate. Itaga mo sa bato, pati dyan sa noo mo at sa puwet ng aso. Babalikan ka ng karma. Kingina mo. Huminga ako ng malalim dahil sa basag na boses ko. At kapag nangyari yon, ako unang tatawa dyan mismo sa pagmumuka mo. Mabilis akong tumakbo palabas ng gate nila. Narinig ko pa ang boses ni Percy na tinatawag ako pero mas pinili kong hindi pansinin yun. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako dadali ng mga paa ko, basta makalayo ako sa kanya. Pero kamalas-malasan nga naman. Natisod ako at muntik ng masubsob. Napahinto ako at napaupo dahil sa takot na naramdaman ko. Yun nga lang naging dahilan lang yun para kumawala ang sakit na nararamdaman ko kanina pa. Para akong bata na nawala ng laruan. Patuloy sa paghagulgol. Sigaw ko kasabay ng pagsuntok ko sa dibdib ko. Sobrang sakit kasi. Bakit ba kasi umasa pa ako? Ang tanga-tanga ko talaga. Bakit ba nakahiligan ko ang pag-iyak? Hindi naman ako iyakin. Pakiramdam ko sobrang hina ko at wala akong utak. JD. Tawag sa akin ni Percy habang unti-unti siyang naupo sa harap ko. Andito.
Na si kuya. Tama na. Sa halip na tumahan, mas lalo pa akong napaiyak ng malakas. Niyakap ko na rin siya ng mahigpit. Ayoko na talagang umiyak, napapagod na ako. Sawang-sawa na ang mata ko sa pagbagsak ng mga luha na hindi naman magiging perlas. Ito na talaga ang huli. Hindi na kita iiyakan, hinding-hindi na. Hindi ko nasasayangin ang oras ko sa'yo. Animal kang hari ng mga demonyong ulupong. Malakas ang music, sa sobrang lakas hindi ko na naririnig ang sinasabi ni Percy. Nakatingin lang ako sa kanya habang patuloy siya sa pagsasalita. Talagang bang may sinasabi siya? Parang bumubuka lang yung bibig niya. Yes! Tanong ko sa kanya. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at nagsalita na naman pero hindi ko talaga siya marinig. Sinamaan ko siya ng tingin. Buka lang ng buka yung bibig niya, wala namang boses. Hayop! Gago ka! Sisipain kita! Banta ko sa kanya at tumawa naman siya ng malakas. Buti pa yung pagtawa niya naririnig ko. Kung hindi ba naman kasi abnormal tong isa. Na to ang lakas niya man trip ng kapwa. Woo! Malakas na sigaw ng mga tao nang mag-isa ang music. Nasa King's Ground kami ngayon. Sa disco na part hindi sa underground. Si Percy ang nagdala sa akin dito, sabi niya maganda daw maglabas ng sama ng loob dito. Napatingin kami sa palapit na lalaking nakaitim. Ang laki ng katawan niya at may suot na gold chain necklace. Bouncer. Pinapatawag kayo sa taas. Sabi niya at tinuro ang opisina ni Tiger. Nagtinginan muna kami ni Percy bago sumunod sa kanya papunta dun sa opisina ni Cap. Kagaya dati hagdan ang tanging daan papunta sa opisina niya. Pagpasok namin sa loob, nakatayo si Tiger sa tabi ng malaking bintanang salamin kung saan kita ang mga tao sa baba. Hindi kagaya sa baba na malakas ang music, dito walang kahit na anong ingay. Boss. Sabi nung bouncer at humarap sa amin si Tiger. Anak ng tipaklong. Ayos talaga pumorma ang isang to, naka-short lang siya na may design pa ng araw at payong. Nakatsinelas na beachwalk at sandong kupas sa kulay. May suot din siyang buleg na sombrero. Summer na summer ang get up. JJ. Bati niya sa akin at akmang yayakapin ako. Agad akong lumayo nang makita ko ang malagubat niyang kilikili dahil sa tayog at haba ng buhok. Putik. Bawasan man lang sana. Nakakadiri na ang dating sakin. Bakit? Huwag kang mag-alala, mabango ako kahit hindi ako naliligo. Sabi niya at tumawa. Kadiri talaga. Wala kang pinagbago, Tiger. Singit ni Percy kaya sa kanya lumipat ang atensyon. Nito. Isa ka dun sa alaga ni Angelo dati. Sabi niya at mumiti. Ano nga ulit? Pangalan mo. Napakamot ako sa ulo. Hindi talaga siya matandain sa pangalan. Kahit noon, inabot din siya ng siyam-siyam bago maalala pangalan nila Aris. Percy. Inis na sagot niya. Ah, tama. Perting. Sabi ni Tiger at tumawa. Percy. Ulit niya pero tinawanan pa rin siya ni Tiger. Aning talaga. Napatingin ako sa malaking salamin. Mukha kasing sobrang saya ng nga tao sa dance floor. Nakikisabay sila sa malakas na music at patuloy sa pagsayaw na parang walang kapaguran. Buti pa sila. Buti pa sila kayang magsaya ng ganyan. Naiinggit ako, gusto ko ring maging masaya kagaya nila. Gusto ko ring maging masaya ng walang kahit anong problema. Buhay na buhay ang lahat. May sumasayaw sa stage. May naghahalikan sa sulok at meron kong makapagsayaw parang walang ibang tao. Sana kaya ko ding maging masaya kagaya nila. Dahil sa nga nangyari sa akin, hindi ko alam kung kaya ko ngang maging masaya kagaya nila. Pakiramdam ko kinakain na ako ngayon ng kalungkutan, sakit at galit. Niloko ako ng mga taong tinuring kong pamilya. Nagsinungaling sa akin ang mga tao sa bahay at higit sa lahat ginamit ako ng taong akala ko mahal ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa ring maging masaya sa kabila ng mga nangyari. Buti pa magkwentuhan muna tayo. Sabi ni Tiger kaya napatingin ako sa kanila.
Ilabas ang pinakamahal na alak. Utos niya dun sa bouncer. Sumunod naman ito agad. Nilapitan nito ang isang kabinet at binuksan yon. May vault pala ito sa loob. May kung ano-ano siyang pinindot at bumungad ang isang bote na walang kahit anong label. Alak ba yun? Wala akong balak na maupo dito at panoorin sila. Nakakainip kaya? Naglakad ako. Palapit kay Percy. Pwede ba ako doon sa baba? Tanong ko habang tinitignan ni Percy yung bote. Pwede naman. Hindi ka nga lang pwedeng uminom. Sagot ni Percy. Ano yon? Aano ako doon? Anong hindi? Inis na tanong ni Teacher. Hayaan mo siyang mag-inom. Libre ang alak para sa'yo. Gusto kong pumapakpak sa sobrang saya. Anak ng tokwa. Minsan lang makatisod ng libre sa alak pa talaga. It's in a lucky day. Meron siyang sinenyas doon sa bouncer at agad itong lumabas. Iniwanan ko yung gamit ko sa tabi ni Percy. Naglakad na ako palabas at agad akong dumiretso sa bar area. Sa dami ng tao, halos abutin ako ng siyam-siyam bago makarating sa destinasyon ko. Bunggo dito, bunggo doon, meron pang tulak ng tulak. Ang sakit tuloy ng braso ko. Paglapit sa bar, naupo ako sa isang stool. Tinaasan ako ng kilay ng bartender. Habang nakatingin sa suot ko. Naka-uniform pa nga pala kasi ako. Costume. Sabi ko sa bartender. Nagnod lang siya kahit obvious naman na hindi siya naniniwala. Nakita ko yung bouncer ni Teacher at meron siyang binulong sa bartender. Tinignan pa niya ko bago magnod at bumalik sa ginagawa. Hindi ko tuloy alam kung hihingi ba ako ng alak. Baka kasi hindi niya ako pagbigyan dahil sa uniform ko. Freaking shit! Malakas na sigaw ng isang lalaki sa hindi kalayuan sakin. I like you. Nang magpakipot. Don't freaking touch Ezzy. Sigaw naman ng isang babae. Wala akong balak tignan kung sino sila. Ayokong makialam sa gulo. Ayoko nang makisawsaw sa problema ng iba tapos bandang huli ako din pala ang masasaktan. Ayoko na. Anong gusto mong inumin? Tanong nung bartender. Wala akong alam na alak. San Miguel beer lang ako pero mukhang wala sila nun dito. Mamahalin din ang mga alak nila at hindi ko pa mga kilala. Yung binibigay niyo sa taong broken-hearted. Patanong kong sagot. Napailing ang bartender habang nakangiti dahil sa sinabi ko. Malay ko ba kung ano? Binibigay nila sa mga customer nila. Wala nga kasi akong alam dito lalo na sa mga alak nila pati na rin sa dapat inumin. Meron siyang nilabas na shot glass at sinalinan yun ng alak. Nilapit niya yun sa akin. Habang nakangiti pa rin. Ito na yon? Sa liit nito, anong epekto nito sa katawan? Tinignan ko yung ibang customer na ganun din ang basong hawak. Mabilis ang pagtungga nila sa bawat baso. Ginaya ko ang paraan nila ng paghawak at ginawa din. Ang mabilis na pagtungga. Putana. If. Diretsong lunok at para akong uminom ng apoy. Gumuguhit sa lalamunan at sa dibdib. Napapikit ako dahil sa pangit ng lasa. Kingina. Malakas na pagtawa ng isang babae ang narinig ko. Agad ko namang tinignan yun na. Nasa tabi ko lang. First timer. Tanong niya sa akin. Hindi ko siya pinansin. Binaba ko ang shot glass sa harap ko at agad namang sinalinan ng bartender yun. Ready na sana akong tunggain ulit yun pero natigilan. Ako dahil ulit sa babaeng pinagtatawanan ako. Nasa tabi ko pa rin kasi siya at titig na titig sa akin. Nag-uumpisa na akong mairita. Sa kanya. Tinignan ko muna siya ng maihalong inis baka sakaling makaramdam siya at umalis. Susuntukin kita. What? Inosenteng tanong niya. Keep drinking, don't mind me. Ginawa ko ang sinabi niya. Tinungga ko ng mabilis ang shot glass at ganun na naman. Ang naramdaman ko. Parang sinusunog ang lalamunan ko sa init ng alak sa loob ko. Pagkababa ng shot glass napatingin ako sa babaeng nasa tabi ko. Nakatingin pa rin. Siya habang nakangiti. Mukhang wala talaga siyang balak umalis sa tabi ko. May kailangan ka ba?
Medyo inis na tanong ko. Bahagya siyang tumawa. Nakakatuwa ka kasing panooring mag-inom. Napataas ang isang kilay ko. Ang lakas yata ng tama nito sa utak. Siguro lasing na. Siya at ako ang naisipan niyang pagtripan. Bubuka pa lang sana ang bibig ko para paalisin siya pero isang lalaki ang umakbay sa kanya. Agad siyang pumalag at tinulak ng malakas yung lalaki. What the DCA? Nagpapakipot na naman siya, bro. Sabi nung isang lalaki na kasama yata nung umakbay dito sa katabi ko. Pwede. Layuan niyo na ako. Inis na sabi ng katabi ko. Tumawa lang naman yung lalaking umakbay sa kanya. Sandali pa silang nag-uusap at parang binabastos na nila tong katabi ko. Naiinis ako sa kanila dahil naistorbo. Ang pag-iinom ko. Muli kong hinarap yung bartender at nang hingi ulit nung binibigay niya sa akin. Akmang tutunggain ko na yon nang may kamay na umakbay sa akin. Shoot ang names. Mabilis kong inalis yung kamay na halos umabot na sa dibdib ko. Umikot ako para tignan ng masama yung hayop na gumawa nun. Yung lalaking umakbay sa katabi ko ang kaharap ko ngayon at malawak na nakangiti. Palaban din ni. Sabi nung lalaking nasa likod niya at nakikitawa. Tinignan ko yung babaeng katabi ko. Mangyak-ngiyak na siya habang pilit pinapalayo. Yung mga lalaking nambabasto sa kanya. Shit! You're a high school student. Tanong ng lalaking kaharap ko. Ay hindi elementary. Taga-Evis. Sabi nung isang lalaki. Balita ko pakawala daw mga student ng school na yan. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi nila. Pakawala. Anong ibig nilang sabihin doon? Malawak ang naging ngiti nila. 6 sila na kanina lang ay binabastos tong katabi. Kung ngayon naman ay ako. Huwag niyo na nga kaming guluhin. Umalis na kayo. Pagtataboy nitong katabi ko. Shut up, Savannah. Sabi nung lalaking kaharap ko at tinignan ako. Are you alone? Gusto mo bang samahan ka namin? Ayoko talagang makipag-away. Wala akong gana. Bagsak pa ang katawan ko sa mga problema pero yung mga ganitong pagkakataon hindi talaga maiiwasan. Bad trip. Talaga? Inosenteng tanong ko. Sasamahan niyo ko? Kanya-kanya nang ngiti ang mga luko at nag-high five pa yung iba. Akala siguro nila. Isa ako dun sa mga pakawalang Evis. Naman. Kahit saan mo gusto. Nakangiting sabi nitong kaharap ko. Umiti din ako sa kanya at hinawakan ang shot glass sa isang kamay ko. Kahit sa langit. Nagtawanan sila at sandaling nagtinginan bago ako sagutin. Even not. If that's what you want. Manyakis. Mga lalaki talaga. Umiti ulit ako sa kanya at hinanda na ang kamay ko. Bakit hindi ka mauna? Matigibong ka na. Kinginamos. Bago pa siya makasagot binuhos ko sa kanya ang laman ng shot glass. Sakto naman sa mukha niya kaya nakakuha ako ng pagkakataon para sipain siya sa dibdib. Shit! Sigaw nila. Agad kaming pinagtinginan ng mga taong malapit sa amin. Yung iba naman ay walang pakialam at patuloy pa rin sa ginagawa. Sayaw lang. Sige. Sabi ni Savannah na nasa tabi ko pa rin. That was freaking awesome. Gago ka. Sigaw nung isa at akmang susugurin ako pero hinawakan na siya ng bouncer. Bawal manggulo dito. Sigaw ng bouncer at dinampot sila isa-isa. Bumalik na ang mga tao sa ginagawa nila, kaya bumalik na din ako sa kinaupuan ko. Tinignan ko yung shot glass sa kamay ko. Nasayang yung laman. Ang astig nung ginawa mo. Kinikilig na sabi nung Savannah. Andito pa pala siya. Thank you for saving me. Ako nga pala si Savannah Shane. Pakilala niya at iniabot ang kamay sa akin. Wala sana akong balak pansinin siya pero itsura pa lang niya halatang kukulitin na. Inabot ko ang kamay ko sa kanya. JJ. Walang buhay na sagot ko. Hihingi na sana ako ulit nung iniinom ko, kaya lang istorbo talaga tong babae na to. Sa tabi ko, nagsimula na siyang magsalita ng kung ano-ano tungkol doon sa mga
Lalaking nambasto sa amin. Ang kulit-kulit talaga ng mga yun. Anyways, thank you again for saving me. Didn't save you. Sabi ko na nagpatigil sa kanya. Pinaalis ko lang yung mga luko na yon dahil istorbo sila. Nagkibit balikat lang siya at dumaldal na naman. Hindi ako sumasagot at tinitigan lang yung shot glass. Wala pang epekto sa akin yung alak kaya hanggang ngayon lutang pa rin ako. Mabigat pa rin ang loob ko sa mga nangyari. Durog pa rin ang puso ko. Bakit tahimik ka? Tanong ni Savannah sa mismong muka ko. Katapat mismo ng muka ko. Bahagya akong lumayo dahil sa pagkailang. Umpisa na akong mawirduhan sa kanya. Oh, wala. Gusto ko pa kasing uminom kaya lang busy yung bartender. Sagot ko. Bahagya siyang tumawa at sinilip na pilit yung bartender. Busy naman talaga siya. Busy sa pakikipaglandian sa ibang customer. Can I ask you something? Tanong niya habang nakangiti sa akin. You're already asking. Tumawa na naman siya. What is your problem? Taka akong napatingin sa kanya. Well, obviously hindi ka inom ng ganyan kung wala kang problema. Obviously. Ang kulit mo. Wala ka na doon. Halos pabulong kong sabi pero mukhang narinig din niya. It's okay, you can tell me. Friends na tayo. What? Agad kong pinutol ang sasabihin niya. Friends? Kailan pa? Tumawa ulit siya. Kanina lang. Nag-uumpisa na akong mainis sa kanya. Para bang hindi siya makahalata na ayaw ko nang kausap at mas gusto kong mag-inom. Ano ba, ating? Kaya sabihin mo na sa akin ang problema mo. School? Family? Or love life? Napaiwas ako ng tingin sa huling salitang binitawan niya. Bad word kasi yun, masama. Sa kalusugan. Tumawa na naman siya at may pahampas-hampas pa sa akin. Konti pa. Susuntukin na kita. Broken-hearted ka no? Sabi niya na parang inaakusahan ako. Handa na sana akong sagutin siya at paalisin pero bigla niyang inagaw sa akin yung shot glass at kinawayan yung bartender. Mali ang iniinom mo. Dagdag pa niya. Paglapit ng bartender meron agad siyang binulong. Halata ang pagtanggi sa itsura nung lalaking bartender. Tumingin pa muna sa akin ito bago ibalik ang tingin kay Savannah. May ilang sandali pa sila nag-usap bago kumilos ang bartender. Meron siyang alak na kinuha at inilagay sa baso. Dinagdagan niya pa yon ng kung ano-ano at inalog. Mukhang tinitimplahan na nila ko ng lason. Matapos paghalu-haluin ang mga kailangan, sinalin niya sa shot glass yung laman at binaba sa harapan ko. Taka kong tinignan yung bartender at si Savannah na ngiti lang naman sa akin. Ano to? Medyo inis na tanong ko. Yan ang broken-hearted medicine. Ako mismo ang nakadiscover niyan. Pagyayabang niya. At hindi ka malalasing dyan, don't worry. Tinuro ko yung shot glass. Anong saysay nito kung hindi pala nakakalasing? Tumawa na naman siya. Just you say it. Para lang matahimik na tong babae na to huli na to at babalikan ko na si Percy. Para ayain sa ibang lugar. Sumasakit na kasi talaga ang ulo ko sa taong to. Mabilis kong ininom yung laman. Napapikit ang isang mata ko dahil sa lasa. Maasim. Mapait at parang mint. Pero hindi kagaya kanina, hindi gumuguhit sa lalamunan. Ang isang to. Okay, nainom ko. What the? Fudgy bear. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Unti-unti kasing nag-slow motion ang paligid. Literal na nag-slow mo. Pinikit ko ang mata ko at pinisil ang sentido ko. Sumasakit ang ulo ko, hindi ko alam kung epekto na ba nung alak to. Savannah, ano ba tong pinainom mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot kaya naman dinilat ko ang mata ko. Parang may kung anong dumaloy sa katawan ko. Nagising ang diwa ko at parang ang lakas-lakas ko. Shit lang. Dinaig ko pa uminom ng 10 kape. Ang bilis din ng tibok ng puso ko. Tinignan ko
Yung paligid at parang gumanda lahat sa paningin ko. Ang lakas-lakas din ng music. At parang nakakaingan yung sumayaw. Anong feeling? Nakangiting tanong ni Savannah. Napangiti din ako nang hindi ko namamalayan. Shit! Nakakagising. Ha. Kahit walang nakakatuwa parang ang saya-saya ko. Pati siya humingi din ng inumin na. Kagaya ng binigay sakin. Ininom niya yon at bigla na lang tumayo. Let's enjoy this night. Sigaw niya. Hinawakan niya ang kamay ko para hatakin papunta sa gitna ng mga nagsasayaw. Paghinto namin, lalong lumakas ang tugtog. Napangiti ako nang makita ko ang mga tao. Sige lang sa pagsayaw. Gusto ko din nun. Kahit hindi ko alam kung anong step ng sayaw ang gagawin, sumayaw pa rin ako. Tinaas ko ang dalawang kamay ko at sige lang sa paggalaw. Woo! Malakas na sigaw ko. Party animal. Narinig kong tumawa yung ibang malapit sa akin. Patuloy kami sa pagsayaw at ganun. Din si Savannah. Buhay na buhay ang dugo ko at parang wala ng katapusan ang pagsasayaw namin. CJ. Sumayaw. Kung ganito lagi ang mararamdaman ko parang ang sarap mabuhay. Walang kahit na. Anong problema, may problema ba ako? Walang kahit na anong tinatakasan, may. Tinatakasan ba ako? At nawala ang dahilan ko kung bakit ako nag-iinom, bakit nga? Pala ako nag-iinom. Bakit parang may nakakalimutan ako? Ha. Savannah. Tawag ko sa kasama kong patuloy sa pag-indak. May nakakalimutan ba? Nagnod siya. Nakalimutan mong maghanap ng kadate. Kadate? Yun ba? Madali lang yan. Tinignan ko ang paligid. Maghahanap lang ako ng pwedeng hatakin. Isang lalaki ang umagaw ng pansin ko. Gwapo at mukhang seryosong-seryoso habang nakatingin sa akin. Target acquired. Nakatayo siya sa gitna ng maraming tao. Hindi siya sumasayaw. Nakatayo lang at titig. Natitig sa akin. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Lalakad na sana ako palapit sa kanya pero bigla na lang umakbay si Savannah sa akin. Mukhang nakita din niya ang tinitignan ko. Chick boy yan. Bulong niya at tumawa. Kiefer ang pangalan. Putya. Biglang nag-flashback sa akin lahat. Yung dahilan kung bakit ako andito. Yung sugat. Napilit kong ginagamot. Yung mga salitang binitawan niya. Yung sakit na. Nararamdaman ko. Kailangan mawala ulit to. Gusto ko ulit nun. Gusto ko nung ininom ko kanina. Pinilit kong bumalik at hanapin yung bartender kanina. Medyo nabigla pa siya nang makita ang itsura ko. Iisa pa nun. Please. Pakiusap ko. Umiling siya sa akin. One per person lang. Masama ang epekto nun sa katawan. Para akong maiiyak na hindi ko maintindihan. Kailangan ko nun, gusto nun. Sige na. Please. Miss. Hindi talaga. Bigay mo na kuya. Singit ni Savannah na sumunod pala sa akin. Malalim ang naging buntong hininga ng bartender. Kumuha ulit siya ng kaparehong alak. At pinaghalo-halo. Pagbaba sa harap ko agad kong ininom yun. Shit! Eto na naman. Tara na. Aya sa akin ni Savannah. Bumalik kami sa gitna at nagpatuloy sa pagsayaw. Kakaiba ang pakiramdam ko kesa kanina. Mas gising ang diwa ko. Mas mabilis din ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko nag-iisa lang ako kahit ang daming tao. Parang ako lang ang nagsasayaw kahit ang daming tumatama ng siko sa akin. Ang init ng pakiramdam ko kahit malalig ang hangin na dumadapo sa akin. Woo! Sigaw ko. Disco. Good. Tawa ng tawa si Savannah sa tabi ko habang patuloy kami sa pagsayaw. Pati ako. Napatawa na rin ng walang dahilan. Mukha kaming baliw dahil sa pagtawa namin pero masaya lang talaga kami. Walang humpay na kasiyahan. Napatingin ako sa isang lalaking palapit sa amin. Nakatingin siya sa akin habang ngiti.
Kulay blue ang mata niya na nag-spark kapag tinatamaan ng ilaw. Hi! Bati ko sa kanya paglapit niya sa akin. You look so happy. Sabi niya. I'm just enjoying the night. Sagot ko at sumayaw sa harap niya. Really? Medyo sarcastic ang dating sakin ang pagkakasalita niya pero ngumiti lang ako at nod. Biglang nawala yung ngiti niya at sumeryoso siya. Enjoy. Enjoy. Tara na. Iuwi na. Kita. Inis na sabi niya. Baliw ata si Koya. Biglang nagbago ang mood. Bakit ako sasama sa'yo? Hindi naman kita kilala. Sagot ko. Bigla na lang niya akong binatukan. Napahawak ako sa batok ko dahil sa lakas ng ginawa niya. Nahilo yata ako. Yan. Naalala mo na? Inis na tanong niya. Naiiyak ako sa sakit ng pagkakabatok niya sa akin. Feeling ko mawawalan ako ng malay. Tinignan ko siya ng masama at nang madaanan ng ilaw ang muka niya, naalala ko na. Percy. Effective ang batok ko. Pagyayabang niya. Tara na. Ayoko pa. Uwi ka. Kainis naman. Buwisit naman to. Nag-i-enjoy pa ako.